Nababanggit nga ho natin kanina mga kabombo, malaking porsiyento po ng mga napuputukan, mga biktima ng paputok ay pawang mga bata, mga kabataan. Kasama ho natin si Executive Director Tapalos. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Yusek. Isang makabatang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Thank you for inviting us, sir. Okay. Thank you so much, Yusek, for joining us sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide, worldwide. Dumarami yung bilang ho ng mga batang nabibiktima ho ng mga paputok ngayon. And sa part ho ninyo sa Center for the Welfare of Children, ano po yung mga kampanya kung ginagawa ho natin para ho kahit papano malesen o malimitahan o kung hindi man, mawala na po ito kung ganito mga cases ho natin, Yusek? Marami po tayong ginagawa. No? Actually, kahapon o nung makalawa po, talagang pinapakalat na natin yung post ng ating Department of Health kasi very active po ang ating Department of Health sa pagpapababa po nitong mga firecracker-related injuries. Actually, nung mga nakaraang araw ho, naglabas po sila ng post at social media cards na talagang inaabisuhan ang ating mga kababayan na medyo mag-ingat. Batay po sa datos ng DOH, dun sa bilang ng mga biktima ng paputok na nabilang po nila from December 22 hanggang December 29 nakapagtala nga ho sila ng 142 cases na kaagad. So napakataas ho niyan kasi for the same period in 2023 105 lang po So from 105 tumaas po yan sa 142 at nakakalungkot po dito. Diyan sa 142 po na injuries na yan, 115 po ang 19 below. At 127 naman yung lalaki. So medyo talagang ang mga kalalakihan siguro medyo mas malilikot ng konti at talagang hindi nakikinig. Ay talagang mas marami pong nasasaktan sa kanila. Kaya nga po paalala po natin sa lahat po ng mga kababayan po natin, may mga alternatibong paraan ho ng pagpapaputok, I mean pag-iingay, hindi na po pagpapaputok, wag niyo na hong gawin yan. Maliban ho sa parang nagsusunog tayo ng pera, yan ho ay mapanganib, lalong-lalo na sa mga bata, maari pang pagmula ng sunog. So ang nire-recommenda po ng DOH dyan at ng Council for the Welfare of Children na rin, yung mga na lang, bumili kayo ng torotot o siguro magpatugtog ng mga masasaya at mga siguro medyo maingay na musika para sa pagsalubong ng bagong taon po. Yan na lang po ang nire-recommend po talaga natin para makaiwas po talaga sa mga aksidente ang ating mga bata po. From what I understand, Yusek, kasama po ang opisina ninyo sa mga nagsagawa ho ng malawakang information drive before itong pagsalubong natin ng bagong taon and even Christmas. Kasama ho dito ang Philippine National Police, Department of Health. Ano yung siguro nakikita ho natin na posibleng naging dahilan pa rin? Kasi sa likod o sa kabila po ng mga malawakang information drive, nagkaroon pa rin tayo ng medyo mataas-taas na bilang, Yusek, ng mga kabataang nabibiktima ho ng mga paputok. Opo, alam mo Sir Genesis, talagang nakakabahala po 'yan kasi every year, year in year out talaga naman ang ating pamahalaan ay walang tigil sa pagpapaalala sa ating mga kababayan na talagang tigilan na ang pagpapaputok lalo na yung paggamit ng illegal na paputok kasi sabi nga ho ng Department of Health batay po sa datos nila dito sa mga nasaktan na bata 104 diyan ang kaso ay dulot ng pagpaputok ng mga illegal na paputok katulad po ng mga boga, 5-star, yung mga piccolo, talagang hindi pa rin po mapigilan ng ating mga kababayan siguro bunsod na rin yan na siyempre yung mga matatanda siguro mismo hindi ho nakikinig. Siguro akala nila tradisyon po talaga ito na hindi natin kayang i-improve or itigil. Kaya nananawagan po kami bago po maging ligtas talaga ang mga bata, kailangan po muna makinig ang matatanda. Kasi sabi nga po namin sa Council for the Welfare of Children, pagdating po sa child protection, yan po ay nagsisimula sa ating mga tahanan. So kung ang mga matatanda po, mga magulang, mga lolo't lola at nangangalaga sa bata, ay hindi titigil sa pagpapaputok, asahan po natin na hindi rin titigil ang mga bata at talagang hindi bababa po yung mga no mga insidente po ng ng aksidente. Kaya pag may mga ganyan po siguro, kung hindi maiiwasan may mga nasaktan na talagang matanda man o bata, payo nga po ng Department of Health, tumawag po kayo dun sa DOH Emergency 1555. So apat na number po 'yan, 1555 saka yung 911 emergency hotline po natin kung may masasaktan. Pero yun nga po
Sir, sa Council for the Welfare of Children, ngayong taon na 'to may ilulunsad ho kami at mas papalawakin pa yung current helpline po namin sa lahat ng alalahanin ng bata, ano, ito yung Makabata Helpline 1383. So yan po ay covered na ng isang executive order na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo nung Disyembre lang, ano. Ito po yung EO number 79. So abangan po natin yan, yung mas paglakas at paglakas pa po nung hotline 1383. Pero pag usaping paputok po, pag may nasaktan, dumiretso na po kayo sa DOH 1555 po. Okay, okay. Yusek, ang ating katandem si Bombo Victor, Bombo Vic. Yusek, good morning po. Matanong ko lamang, batay po sa inyong datos, mas marami po ba itong mga nabiktima ng paputok ngayong taon compare noong nakalipas na taon at mga nakalipas pang taon, Yusek? Yes Sir Vic, tama po, no. Itong datos po na to fresh na fresh po galing po sa Department of Health po natin mismo, no. Ang sinasabi po ng DOH, yung mga naputukan po ngayon ay talagang mas mataas kumpara dun sa last year, ano. 142 cases na po ngayon, from December 22 to 29 lang po ang pinag-uusapan. Last year po for the same period 105 po lang 'yan. So 35% higher daw ang sinasabi nila. Pero siyempre yan, every year naman po talaga, lagi pong nahihigitan. Kaya po nalulungkot at nababahala po kami. Kaya umaapila po kami sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga magulang, huwag niyo pong papahawakin ang mga bata ng paputok. At huwag na po kayo magpaputok, marami pong alternatibong paraan ng pagsalubong po ng bagong taon. Okay, Mm. Yusek, panghuling katanungan na lang ho siguro, ano. Dati ang makalumang approach natin is that ang apela sa mga magulang, mga parents ay gabayan yung kanilang mga anak kapagka halimbawa pinayagang magpaputok. Pero in the end, patuloy at patuloy yung pagtaas ng bilang ng mga bata, ano, na nagkakaroon, napuputukan o napuputulan ng daliri, nasasabugan sa mata. So, is it high time na ipagbawal na ho ng tuluyan lalo po sa mga bata ang paputok, Yusek? Opo, sir, alam niyo po, dati pa naman pong maraming pinagbabawal ng paputok, ano, katulad ng mga binanggit ko kanina, yung mga piccolo, yung mga five star, yung mga super lolo, yung mga malalakas at mapinsalang paputok, dati pa po pinagbabawal yan ng ating pamahalaan. At sa katotohanan nga po, yan ay talagang hinuhuli at nire-raid yung mga pagbibenta po ng ganyan, ano. Kaya lang, siyempre, kaya nga po umaapila kami dun sa mga, siguro sa mga manufacturers at distributors at sellers po ng paputok. Pagbawal po, wag na kayo magbenta. Yung mga kababayan naman natin, alam naman natin kung ano ang bawal, wag na po nating bilhin kasi sa totoo lang may mga pinapayagan namang paputok. Pero syempre lahat po talaga ng paputok, maliban sa, I mean, kahit yan po ay yung galing dun sa mga tipo o anyo na pinapayagan po ng pamahalaan, yan po ay mapinsala pa rin po pag hawak po ng bata. So even the authorized fireworks, yung mga pailaw, yung mga ganyan, kung maiiwasan ho nating ipahawak po sa bata, wag na po nating ipahawak at talagang dapat po yan ay mga matatanda na lang po humahawak para po mapigilan yung pinsala sa bata. Kasi po pag ang bata nabulag na, nasunog, naputulan ng daliri, ng kamay po, ang kinabukasan po niyan, siyempre po ay maapektuhan na. Talagang pagsisisihan po natin yan. So, bantayan po natin at pangalagaan po ang mga bata ngayong bagong taon po natin. Thank you so much sa guidance po ninyo, Yusek, ano. Maraming salamat. Hopefully hindi na po madagdagan ng ating pong datos. Halos 150 na, no? Yung pong Yes, sir. datos as of Opo. now ng Department of Health. Maraming salamat, Yusek. Ingat po kayo, Yusek. Happy New Thank Year. you po. Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Happy New Year po sa inyo. Si Undersecretary Angelo Tapalos, mga kabambo, ang nagsisilbing Executive Director ng Center for the Welfare of Children. Kaugnay po sa ilang mga guidance para po sa mga bata, no? Kasabay po ng patuloy pong pagtaas ng bilang ho nila na nasusugatan o napuputukan, kasabay po ng holiday rush.